Amen. Basahin po natin sabay-sabay yung title po ng message sa gabing ito. Ganito po, pinili ka. Turo niyo po yung sarili niyo, ha? Amen. Sabay-sabay po tayo. Pinili ka. Amen. Meron pong hindi sumunod, ulitin po natin, ha? Kasi itinuro yung katabi niya. Sabi nga po, diba, kapag nagtuturo tayo, yung apat nakaturo sa atin. Pero meron po tayong kapatid, no, sabi, pinili ka. Tinuro niya pa talaga, ganon. Sabay-sabay po ulit tayo, no? Pinili ka. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa gabing ito. Buksan po natin ang ating pandinig. Buksan po natin ang ating spiritual eyes sa mensahe po na ibibigay ng Panginoon. So akin na po tinatawagan ang kanyang mensahero sa gabing ito, si Pastor Marvin Aguilar. Amen. Praise God. Amen. Good evening po sa bawat isa. At dito na naman tayo. Siguro nananariwa pa yung message nung last Friday. Amen. Ano nga po ba yung message last Friday? Hindi karapat dapat. Amen. Nasabi nga ng Bible sa Matthew 10:30 something? 37, no? Kung ano man po yung masigit na minamahal mo kaysa sa Kanya, ay hindi ka karapat dapat. Amen. Specific niya, yung nanay, tatay, anak, mga bagay na masigit doon sa mga ginagawa mong pagmamahal ay hindi ka karapat dapat sa Kanya. Amen. Kaya nga pinili ka! Amen. Mas pinili nyo yung mainam sa gabing ito. Hindi po ba, sino po ba yung nakikipag-competition noon? Di kaya, yung bang sa eskwelahan lang, papasok ka sa mga tryout, Tryout, talagang ginagawa mo yung the best. Ewan ko kung ano yung pinag-tryout nyo noong kayo ay may kalakasan pa, sister. Gusto sabihin yung kabataan, yung talagang physical fit, no? O so, ano po yung nilaro nyo noon? Jackstone o siguro may volleyball. Siguro inaano nila, ginagawa po nila yung the best nila, Di po ba? Ginagawa yung the best. Amen. Na nasa isip mo, sana, nawa, mapili ako. Amen po ba? Nawa, mapili sana ako. Gagawin ko yung the best. Amen po ba? Yun lagi yung tinatanong mo sa sarili mo, sana mapili ako. Kaya kapag naman ikaw ay napili, laking galak na lang, laking tuwa na lang. Amen po ba? Laking tuwa mo na lang kapag ikaw ay napili. Amen. Amen. Kaya kayo mga kababaihan, kayo napili ng mga mister nyo, dapat magalak kayo. Bakit may kumamot? Napili ka ng mister mo na makakasama niya habang buhay sa'yo. Dapat, nandyan ang kagalakan. Amen? Praise God. Tayo po kaya sa buhay nating Kristiyano, na sumagi na ba sa isip natin na ako ba ay napili? Ako ba ay hinirang? O katulad na lang po yung pinag-aralan natin last Friday, yung sa Matthew 22, yung kahit sino na lang, sabi ng di po ba? Sabi ng hari, kahit sino lang, invite nyo sila, pumasok sila. Nung nandoon na, mayroon palang hindi nakahanda. Amen. Amen. Napili po ba kaya ako? Kaya nga sabi ng ating kapatid kanina, Sister Charlotte, pinili ka. Sabi mo, pinili ka. Yun naman katabi ko, sabi niya, pinili ka. Tinuturo ang pinili ka. Amen. Bakit ayaw mo? Ayaw mo. Ayaw mong ikaw ay napili. Actually po, ang sabi po ng Bible, sa Matthew, ay sa John 15:16.
Hindi ninyo ako pinili, ang sabi po ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, hindi nyo pinili ang Panginoon. Am I right? Hindi po ako, mismo ang Panginoon nagsabi, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili. Pinili ko kayo. Si Lord mismo ang nagpili sa atin. Amen. Alam po niyo sa buhay natin, kahit saan ka, hindi mo ba napapansin? Kahit saan ka mapunta, kahit magtampo ka, may tampurot ka sa church, pero pilit pa rin dinadala ni Lord ang mga paa mo dito. Amen po ba? Hindi mo ba napapansin yan? Kasi kung ikaw ang pumili sa Kanya, hindi mo maano yan eh. Hindi mo magagawa yan eh sa buhay mo. Dahil maraming mga atraksyon sa labas. But si Lord, siya mismo ang nagsabi, siya ang pumili sa iyo. Bakit? Doon na pagmamahal niya. Diba? Binigyan niya ang kanyang buhay para sa atin. And then, kahit anong gawin mo naman na pag-escape sa Kanya, bakit pilit na nandito ka? Dumidito ka. Nawawala ka ng ilang linggo, ilang buwan, ilang years, but still, napupunta ka sa Kanya. Bakit? Kasi nga, siya na nga ang pumili sa iyo. Bakit? Siya na ang pumili sa iyo? Hindi ka ba nagkakagal? Pinili ka ni Lord? Pinili ka ni Lord! Hindi, walang po sino pumili sa iyo. Si Lord ang pumili sa iyo. Amen! Amen! Bakit napabalundag ka dyan? Si Lord ang pumili sa'yo. Lord, parang hindi yata ako karapat. Dapat sasabihin mo na naman yon ng message natin nung isang linggo. Lord, hindi yata ako karapat. Pero hindi, sabi nga ni Lord eh. Kaya nga ano sabi niya? Upang kayo'y magbunga. Amen po ba? At manatili ang inyong bunga. Manatili daw yung bunga natin. Amen po ba? Hindi buwang araw yan, kapatid ha? Bunga. Root of the Holy Spirit. Yung joy, love, peace, goodness, gentleness, meekness, long-suffering, at ano pa? Self-control. May self-control. Amen po ba? Kaya yung bunga yun dapat nananatili sa'yo. Kapag wala po yun, si Lord na naman, siya na naman na magpupuno, dadali ka na naman sa church. Amen po ba? Dadali ka, nandito ka na naman, ilang taong ka na dyan. Tapos nandito ka, nakikinig. Pag tinamaan ka, sakit-sakit naman. Oh Lord. Amen po ba? Amen. Yun, bumabalik na naman yung Espiritu ng ating Panginoon. Nandito na naman sa iyo. Amen. Kaya manatili at manatili dapat yan. Huwag mong ayahan na mawala yun. Amen po ba? Upang, ang sabi po ng ating Panginoon, upang kapag nanatili ang mga bungang yan, upang ang anuman hingin ninyo. Amen. Ihingin ninyo. Amen. Kaya pati panalangin, Panginoon, Panginoon. Hindi po ba? Minsan, yung Panginoon mo, pahingi noon. Pahingiin niyan. Amen po ba? So dapat manatili, alin, ang mga bungang niya upang sa ano manghingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan. Amen? Sa Ama, sa aking pangalan. Ang Amang ito, anong pangalan? Jesus Christ! Ay ibibigay sa inyo. Amen. Amen po ba? Ganon ang pagpili ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Galak na galak ka ba sa gabing ito? Amen. Nandyan ba yung bunga sa iyo?
Walang bunga ang araw, ha? Bunga ng Espiritu. Amen po ba? Nasa iyo ba? Kaya nga, kung ano ang tingin mo, ibibigay. 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 Kaya nga nasama yung bunga, yung faith. Dapat may pananampalataya. Amen po ba? May mahirap ba sa kanya? Wala. Yung pinag-aaralan namin, si Elizabeth, baog. Si Elizabeth, nanay ni Juan Bautista. Hindi po ba? Binigyan siya ng anak. May mahirap ba, Sister Kokoy? Pastora? Sir Marcel? Sister Aida, baka mauna pa sa inyo. Baka mauna pang mag-oo sa inyo. Walang mahirap kay Lord. Kapag yun ay hiningi mo, may faith. Amen? Amen? Nauuna pa sumasagot si Sister Aida sa inyo. Amen. Praise the Lord. Tandaan niyo po yan, pirmi. Amen. Amen. Ikaw ang pinili ni Lord. Pinili ka, kaya ikaw nandyan lagi. Nandyan lagi. Kahit nainis kayo sa amin dalawa nito, kung kanino man, kay Brother Bloody Paro, nandyan pa rin kayo. Bakit? Kasi napili ka. Amen po ba? Amen! Alam po ninyo dito, may senaryo sa Samuel. Kung natatandaan ninyo, di ba si Saul, napili din siya na maging hari, di ba? But ano po nangyari sa kanya dahil sa kanyang disobedience? Ano nangyari? Natanggalan yung pagkahari niya. Ano bang ginawa ni King Saul? Di ba sabi ng ating Panginoon na patayin lahat ng mga Amelisita? Hindi po ba? Patayin lahat. Ano po ba yung mga taga-Amalek? Di ba yung mga Palestinian ngayon? Na sana dapat wala ng problema, Kung pinatay sana noon, kung hindi naging disobedience. Pero nangyayari po talaga yan. Anong nangyari? Hindi po ba na imbes na patayin niya, nagkaroon siya ng interes. Amen. Kinuha niya yung mga magaganda, amen, mga matataba, o yung mga pakinabang. Kaya nung isang araw nga, sabi nga ni Samuel, ano yung narinig ko? Akala pa namatay na lahat ito. Bakit ano? Di ba? But sa pagiging compromise din po ni King Saul, natanggalan yung pagkahari niya. Amen po ba? Kasi nakipag-compromise siya saan? Sa mga kasama niya. Kasi pag pinagbigyan po sila, kasi nga, dapat patayin. Sabi nila, sayang. So, nangyari po doon, kinip nila yon. Pati yung hari si Agag, hindi po ba? Hindi pinatay yun. Kung hindi, nasak kanila. Kaya nga sabi ni galit si Lord sa iyo. Galit si Lord sa iyo sa ginawa mo dahil nag-disobey ka. Anong ginawa po ni Samuel that time? Siya na mismo pumatay kay Agag. Di po ba? At yun, nag-start doon na nawala na yung Holy Spirit o ang pagiging hari ni King Saul. Kaya naman, dumating ito. Pinili po ng ating Panginoon sa ating next slide. In 1 Samuel 16, ang sabi po dito, 16:3, actually po, hanggang 13 po yan, hindi lang po nalagay yung 3. Amen. Amen. So, basahin po natin. At tawagin mo si Isai. Si Isai po sa New Testament ay si Jesse. Amen. Si Isai ang tatay ni David. Sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At iyong papahiran sa aking yaong iyong aking sabihin. Sa port at ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang mga matatanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi na parito ka bang may kapayapaan? Next slide. Sa 5, at kanyang sinabi, may kapayapaan. Ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo.
at sumama kayo sa akin sa paghahain at ipagpapabanal niya si Isay at ang kanyang mga anak at tinawag niya sila sa paghahain. 6. At nangyari, ito po, ang utos ng ating Panginoon ay pipili siya na next kay Saul. Amen po ba? Mamimili na siya ngayon sa mga anak ni Isay, kay Jesse. At nangyari nang sila'y dumating, na sila'y tumingin kay Eliab, ito po yung kapatid po ni David. At sinabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Sa pagkakita pa lang niya kay Eliab, so parang siya na yata to. Hindi po ba? Amen po ba? Siya na yata to. Ito na yata ang magiging king. Kumisa po sa atin, di po ba? Kaharap mo pa lang parang siya na ito. Siya na yata. Binigay ni Lord sa akin. Soulmate, may soulmate ka pa, ha? Hindi po ba? Kung minsan, may mga atraksyon para sa atin na hindi nanggagaling kay Lord, minsan, maging sa work natin. Amen po ba? Ito na kaya yung hinihintay ko? Ito na yata? Ito yata yung para sa akin? Amen po ba? But, ano po sabi ng ating Panginoon sa 7? Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha. Amen? Mapalit si Sister Karen, ito may isang pa. Amen? Ay, natawa. Huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan. Amen? Siguro, si Eliab siguro, matipunom, mataas, ugi, no? Sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon, naghanap pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin saan? Sa puso. Amen? Ang Diyos hindi po tumitingin yan kung anong kagandang lalaki mo, kung gaano kataas, amen? Kung gaano katangos ng ilong, o chinito ang mata. Hindi tumitingin ang Panginoon sa mga ganong bagay, kundi tumitingin si Lord saan? Sa puso. Amen? 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 Kaya kayo mga kababaihan, huwag tumingin kumo siya macho. Amen po ba? Amen? Magandang lalaki, matangos ang ilong. Amen? Dapat, kung babaero naman po siya. Amen? Kayo namang lalaki. Lalaki po. Huwag kayong tumingin sa ganda. Baka siya ay lalaki. Maraming fake ngayon. Amen? Ganon si Lord. Ganon si Lord. Tumitingin siya sa puso. Malay natin si Eliab, hindi siya ganon. Sa puso, hindi ganon ang paglilingkod niya kay Lord. Amen po ba? Hindi ganon. And next slide, ano sabi niya? Na magkagayoy, tinawag ni Isay si Abinadab. Pangalawa na naman to. Naku, na-reject si Eliab. Ito naman, si Abinadab. At pinaraan niya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. Hindi siya napili. Na nagkagayoy, pinaraan ni Isay si Sama. At kanyang sinabi, kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. So walang napipili, no? Walang nakikita si Lord sa mga nasabing mga pangalan kung ano nilalaman ng mga puso nila. Amen? Hindi ito eh. Kahit si Lord ngayon.
Kahit si Lord ngayon tumitingin sa bawat puso ninyo. Tumitingin sa bawat puso. Amen. Amen. So, next slide. Ano po sabi niyo ng 10? At pinaraan ni Isay ang 7 ng kanyang pang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isay, hindi, pinili ng Panginoon ang mga ito, mayroon pang 7. Amen. Napakasipag po ng tatay ni David. So, 10 na yun. Pinaraan yung 7, nauna yung 3. Amen. So, walang napili. Walang napili. Siguro nung panahon nila doon, siguro, ako pipiliin yan, ako magiging hari. Ako. Dahil maganda ang lalaki sa'yo. Hindi, mas matangkat ako. Mas gwapo ako sa'yo. Diba? Siguro ganun sila magkakapatid na no? Pero walang napili. Amen. Hindi nga tumitingin sa mukha ang Panginoon sa puso. Tingnan natin. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang inyong lahat ng mga anak? Narito ba sila lahat? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. Amen? Natitira pa ang bunso at narito siya, nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya sapagkat hindi tayo upo hanggang siya'y dumating. Hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Kung nasaan man siya, hintayin natin, walang uupo. Anda. Bigat po nun, Sipin mo, nag-aalaga ng mga tupa. Siya, papastulin pa yan, tatawagan yan. Para walang upo. Then, ano po sabi dito sa 12? At siya'y nagsugo at sinundo siya roon. Siya nga'y may mapulang pisngi. Siya nga'y may mapulang pisngi. May magandang bikas. Ano yung bikas? Medyo may matinding si David. Amen. At mabuting anyo. Siguro, siya, parang, maano siya, yung maamo. Amen. At sabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito pa. Pero dito, nagkaroon ako ng pagbulay-bulay. Sabi ng Panginoon, hindi tumitingin sa anyo. Pero bakit dito? Meron siyang pagkaka-describe. Amen. Ang ano ko naman, para sa akin, na-describe yan, dahil para naman, maano naman natin si David kung paano yung itsura niya. But still, si Lord nakatingin pa rin sa puso ni David. Amen. So ano pong nangyari sa 13? Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid, kasamang mga kapatid, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David mula sa araw na yan. Amen? Hindi ba napakaano yun? Yung ikaw mapipili, wala kang kinalaman, bagamat yung mga kapatid mo naroon na, tapos ikaw pa. Amen. Ako nga ba, Lord? Sabihin mo nga ngayon, Lord, ako ba? Ako ba? Pinili mo ba ako, Lord? Amen. Yes. Pinili ka ni Lord. Siyang pumili sa iyo. Amen. Kaya ganun na lang po ang paghirang kay David na pinili ng ating Panginoon upang siya ang mamuno sa bayang Israel. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. Kaya nga po ano sabi dito sa 1 Corinthians 1:26-29? Sapagkat masdan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman,
Amen. Ito po yung mga pagpili. Amen. Pagkatawag, pagkapili, na hindi sa maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Amen. Ano po, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang iyahin ang ang mga marurunong. Amen. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanlibutan upang iyahin niya ang mga bagay na malalakas. Yan ang pagpili ng Panginoon. Amen. Pinili niya yung mga tulad natin. Mangmang. Di po ba? Kasi kung marunong, iba eh. Kasi pag marunong siya, iba yung kanyang gagawin. Gagamitin niya yung dunong ng mga sanlibutan, hindi yung dunong ng gagaling kay Lord. Kaya nga tingnan mo po yung mga marurunong, amen, walang wisdom. Walang wisdom na nanggagaling. Marunong sila, bakit hindi marunong eh? Marunong. Napapamangha ka. But when it comes, spiritually, wala po sila. Amen po ba? Tingnan mo na lang mga scientist na yan. Bakit pa lang na-born again nga sa mga... Hindi po ba? Iba po kasi sobrang dunong nila eh. Minsan, inaakala nila mga Diyos na sila. Pero ano pinipili ni Lord? Yung mga mangmang. Yung mga mahihina para ipahiya po ang marunong at ipahiya ang mga malalakas. 28. Anong sabi po dito? Slide. At ng mga bagay na mabababa sa sanlibutan, ang mga bagay na hinamak at pinili ng Diyos. Oo. At ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na malaga upang walang laman na mapapuri sa harapan ng Diyos. Tama po yan. Walang sino man ang magpupuri sa ating Panginoon. Hindi niya hindi niya, ako yan, ako yung no. Ayaw ng Panginoon yan. Ang gusto ng Panginoon, yung mapagpakumbabang puso. Amen. Nung hindi dahil lang sa akin, hindi naman na yan. Hindi po gano'n. Ayaw ng Panginoon yun. Amen. Amen. Ayaw ng Panginoon yung gano'n. Gusto ng Panginoon yung maging magpakumbaba. At si Lord ang magre-reward para sa iyo. Amen. Next slide. Napit na po tayo matapos. Amen. In Exodus 4, 10, 12, nagaya po ng pagpili ng ating Panginoon kay Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap. Amen. Kaya po kayo, yung po mga matatakutin dito na, di ako marunong mag-exhort, di ako marunong magsalita, di ako marunong mag-ano. Si Lord nga, pinili ka nga ni Lord eh. Amen. Kagaya po nito, hindi ako marikit na mangusap kahit ng panahon nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid na dila. Siguro, di ba? Di po ba? May mga gano'n, pagsasalita, no? Alam mo, Bord, yung gano'n? Kasi alam mo, di ba intindihan? Bakit? At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? Amen po ba? Upang sa gano'n, i-questionin mo yung sarili mo. Amen? Hindi ako marunong hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong. Ano ako? Sinong gumawa ng bibig mo? Si Lord. Amen. O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Amen? Lagi ka nako-question. Lahat po tayo ganon. Minsan, hindi po ba? Lagi tayo mga reklamador. Pinangaral na natin yan. Reklamador. Nagre-reklamo tayo lagi. Hindi ako marunong eh. Hindi ako pangano eh. Lalo na Lord, pag mayroon na ako huwag ka matakot. Kasama mo si Lord. Ano sabi po dito sa Bible? Sa 12. Ngayon, ngayumaon ka. At ako'y sasa iyong bibig. Amen. At ako'y sasa iyong bibig.
Ang bibig mo, si Lord ang magkokontrol niyan. Amen po ba? At alin? At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Ituturo ni Lord, huwag ka mag-alala. Kahit mga sino pa yan, mga ministrong yan. Kapag pinapangaral po natin yung isa lang ang Diyos, huwag kang matakot. Huwag mo sasabihin, sandali lang ha, sister ha, sandali lang. Tatawagin ko ang aking pastor. Pastor, ano nga po ba yung, sabi nga ni Lord Sabi nga ni Lord, ako'y sasa iyong bibig. Amen po ba? Kapag yung bibig na ito, ginagamit mo na sa pag-share ng Word of God, si Lord na, yun na. Kaya nga kumisan, bakit ko nasabi yun? Hindi ko naman alam yun Dahil si Lord ang nagko-control. Pero ngayon, kung ikaw naman ang bibig na putot kutsinta na lang lumalabas sa iyo, hindi si Lord ang may hawak noon. Demonyo po ang may hawak noon. Yung lumalabas na yung timra, di po ba? But, pag ang bibig nito, ginagamit mo na sa pagsasalita ng Word of God. Minsan di mo alam. Di po ba? Si Lord na nagtuturo sa iyo. Si Lord na. Bakit mo nasabi yun? Ano ba yung nandoon? Hindi ko alam yun, pero alam mo. Kasi si Lord, ang sabi niya, si Lord ang aawa sa iyo. Sa iyo si Lord. Sino na naka-experience niya? Sino na-experience yan? Naibubukas mo na lang yung bibig mo na kakapag-share ka. Amen po ba? Napakaganda, Si Lord, pangako po niyan. Kay Moises, sino ka? Sinong gumawa ng bibig na yan? Kasi po, di po ako mahusay Hindi. Kahit ngayon ako nakatayo dito, hindi ko pinag-aralan na maigi. Si Lord, siya magsasalita. Yung pinag-aralan ko, minsan nawawala, hindi ko mabigkas. Hindi ko masabi, may nakalimutan ko, pero hindi. Si Lord ang nagbibigay. Amen. Amen. Pinagdadasal natin, Lord, nawa Lord, yung tagapagsalita namin ngayon, Lord, ikaw, Panginoon, ang magsalita para sa Kanya. Amen po ba? Ngayon, ikaw naman na pastor, na tagapagsalita. Natural lang, yung Holy Spirit, siya lulukom sa'yo. Amen. Siya yung magsasalita. Yung pinag-aralan ko sa Lord, hindi ko nasabi to. Kasi nga, si Lord ang nagsasalita. Si Lord ang nagsasalita sa gabi nito. Amen. Kahit ako matatakot. Ito yung salita mo, Lord Ito yung ipapangaral ko, Lord Wala akong iiwasan. Dahil ito ang pinapasabi mo Maging ako, natututo ako, Lord. Natututo ako sa mga salita na inaaral natin sa gabing ito. Amen. Kaya nga po, ano po ang sabi dito, maging kay Jeremiah? Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Nagsabi, bago kita inanyuhan. Amen. Amen. Bago kita inanyuhan. Amen. Amen. Ano ka pa lang? Ano ba yan? Etos. Dugo pa lang, dugo. Bago ka pa lang inanyuhan. Sa tiyan ay nakikilala kita. Amen. 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 Alam ka na ni Lord Pero ang tao kumisan, alam na siya ni Lord, pero gagawin pa niya na worse ang kanyang buhay. Bakit? Pedro siya. Paglabas niya, Pedro siya. Lumalaki, si Pedro siya. Yun na Amen po ba?
Alam na ni Lord, pero ikaw, inaano mo, binabago mo, binabago mo. Amen po ba? Amen. Pangalan mo nga, Maximino na eh. Maximino na pangalan mo eh. Palitan mo pa. Max. Amen po ba? Dapat kaya Maximino talaga, pangalan mo, Brother Max. Papalitan pa. For short na lang daw po. Para na lang, hindi na masyado. Amen. Dito po, alam na po ang katayuan natin ng Panginoon. Alam na ni Lord kung sino ka. Amen po ba? Alam na niya, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Amen po ba? Bago ka pa lang lumabas. Amen? Pinabanal ka na ng ating Panginoon. Alam na ni Lord. Kaya kung minsan po, hindi po ba nung tayo wala pa sa Kanya, kung ano-ano po yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Pero bakit ngayon nandito tayo? Kasi nga, pinabanal na kita. Mapalad ka. Mapalad ka sa gabing ito. Pinapasabi ni Lord sa iyo. Pinapabanal ka niya. Amen. Wala po bang amen doon? Amen. Yeah? Praise God. Kaya nga, ano pang gagawin mo? Pinangako na ni Lord yun eh. Kay Jeremiah? Sino ba si Jeremiah? Kasi siya yung ni Lord. Ako hindi naman eh. Hindi naman ako si Jeremiah eh. Ako si Marvin. Pero hindi. Hindi na nagtatangi ang Panginoon. Di ba siya pumili sa iyo? Pinili ka niya. Tandaan mo, pinili ka niya. Amen. Kaya nga, yung buhay natin po, pinapabanal ng Panginoon yan. Kaya nga kung minsan yung buhay mo, parang iba eh. Iba na yung nararamdaman ko dati. Sino ba ako para basahin ito? Hindi po ba? Sino ba naghangad nung maliit ka, babasa ka nito? Wala, never, di po ba? Sino ba naghangad sa atin na tatayo dito, mag-preach? Wala, hindi po ba? May mga pangarap tayo sa buhay natin. May mga pangarap tayo. May mga gusto tayo. Hindi po ba? May mga gusto. Pero kung bakit sa isang banda, napupunta tayo dito. Amen na hate mo naman noon yan. Ayaw mo naman makinig na mga ganon. Di po ba? Kasi bakit? Boring naman yan. Isang oras kang makikinig, ganon na lang. Ayaw ko yan, hate ko yan, ayaw ko dyan. Yung nga simbahan ko minsan, ayaw mo na rin madaanan o kaya mapasukan man. Di po ba? Ba't ngayon hindi? Kasi nga, pinili ka ni Lord. Bakit ka naririto ngayon? Amen. Hindi ikaw yan. Yung nasa sa iyo. Kaya nandito ka. Amen. Yung Spirit ang binigay ni Lord na sa iyo. Kaya nakapili ka eh. Nabigyan ka ng ganun eh. Kaya kung ikaw mawawala na naman, tapos babalik ka na naman, kasi nga dinadala ka ng Lord. Bakit hindi mo pagsikapan na manatili ka? Kaya nga sabi, panatiliin natin yung bunga eh. Manatili yung bunga. Amen po ba? Kaya panatiliin natin. Manatili tayo. Praise God. At ano po sabi dito, inihalal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Next slide. Nang magkagayo sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita. Ganun di pa rin si Jeremiah. Hindi rin marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Amen. Amen. Tingnan mo dahil sa'y bata. Ano pong gagawin ko dito? Wala naman akong kinalaman. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata. Huwag mong sabihin na wala kang alam sa salita ng Panginoon. Sapagkat saan man kita susuguin, ay paparoon ka at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Amen po ba? Next slide. Huwag kang matakot dahil sa kanila sapagkat ako'y alin?
sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Amen. Tingnan mo yung blessed assurance ng Panginoon na sinasabi niya sa atin. No? Nandoon lagi ang pag-antabay niya. Nandoon lagi na kasama natin siya. Bakit ka nga ba matatakot? Amen. Sa Florida. Bukas, pagdating mo doon, isang araw pala. Amen. Nasabihin ko ba, Pastor, pagdating doon sa Puninara, repent! Huwag mo namang gaganoin. Masasabi ko, kasama ko naman si Lord eh. Magsasalita ka doon. Amen, magsasalita ka doon. Kausapin mo yung mister. Amen. Na makapanumbalik. Amen. Conciliation, kaya nga dinala ka ni Lord. Huwag mo lang kunin yung mga bata, huwag mo lang kunin yung mga anak mo, kundi pati mister mo, kunin mo. Amen. Huwag mo sabihin na handa ka kung ano mang mangyari. No! Kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang gawin mo. Amen. Kailanman ang kalooban ng Panginoon, ayaw niya magkaiwalay ang mag-asawa. Amen. 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 Sister Gina, may pag-asa pa. Balikan mo siya. Amen. Reklama mo. Sasabihin niya, wala kang magagawa pag sinabi ni Lord. Amen. Amen. Kahit may ano na yan sa kabila, ikaw pa rin. Sa Kanya ka pa rin. Amen po ba? Ibalik mo. Bakit hindi natin ibalik? Ano yung kantang yun? Bakit ibig ang muling pagbigyan nagmamahal. Oh, di ba? Nagmamahal ng puso niyan. Huwag yung sarado yung mga puso niya. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag yung isarado. Amen. Dahil siya yung pinili mo noon sa buhay mo. Amen. Ano man ang mga nangyari, mga trahedya, o mga Yolanda, kung mga anumang mga bagay na yan, siya pa rin. Amen. Praise God. Kaya dinala ka ng Panginoon dito para magkaroon ng ilaw at ikaw magbibigay ng ilaw doon sa mga nasa kanila. Amen. Next slide. Lapit na po tayo. In Acts 4:13. Ito po. Sila Pedro, di ba? Sino ba sila Pedro? Sila ay mga magsasaka. Pero ano po nakita nila? Na makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan. At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan. Amen po ba? Di ba na nag-aral si Pedro, si Juan? Mangingisda. Pero may katapangan po ito. At yung salita ng Panginoon nasa sa kanila. Bakit? Binigyan sila ng karunungan at kaalaman ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya namangha eh. At mga mangmang ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Kaya tandaan po ninyo yung pinag-aralan natin kanina. Di po ba? Ang Panginoon namimili hindi sa mga marurunong. Namili siya sa mga mangmang. Katulad po nito. Amen. Sila Peter, si Juan. Mga mangmang, hindi nag-aral. Pero bakit sila nangangaral ng salita ng Panginoon? Bakit? Para ipahiya ang mga marurunong. Amen. Amen. Amen po ba? O, kayo po mga walang,
hindi nagtapos ng, hindi naman po sa ganon. Amen po ba? Lahat tayo ay may mga pribileyo na maglingkod at mangaral sa salita ng Panginoon. Huwag mong sasabihin, grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? No! May pag-asa po yan! Praise God! Praise God! Di po ba ganon? May takot ka? Amen? Si Pastor Dan nga po noon. Si Pastor Dan, yung naging pastor po ng Great Commission noon. Pag nagbasa ito, ganito. Nang makakikita nga naninila. At noon po, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon. Dire-diretso po kung siya po ay magpasa. Amen! Sipin mo, nag-grade 4 lang po, tapos po, ilang ano lang, nagpunta kay Doc doon. Sa Baguio, nakapagtapos po ng elementary. Ilang taon na po siya. 20 years old. Nag-aral siya. Tingnan mo yung binigay ng wisdom ng Panginoon sa kanya. Amen. Si Brother Dan that time, magbubuti lang po siya. Di po ba? Ayaw. Walang magpapaaral sa kanya. Si Brother Eliezer. Saksi po yan, ang isa, niyang kapatid ko. Pero noon, binigyan siya ng wisdom ng ating Panginoon. Nakapagbasa siya, nakapangaral siya. Nakapagtataka. Hindi ka na magtataka dahil alam mo ang salita ng Panginoon. At si Lord ang nagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa. Amen. And lastly po, ano po sabi dito sa 1 Peter? Datapot kayo isang lahing hinirang o isang lahing hirang. Isang makaharing pagkasaserdote. Bansang banal, bayang pag-aari sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Amen. Amen. Upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag. Sino po ba tumawag sa atin? Ang ating Panginoon Jesucristo. Sa inyo mula sa kadiliman, nung tayo po nasa kadiliman, ipangaral po natin ang ating Panginoon. Sa ating pagkahira, sa pagkasaserdote, mga bansang banal, dapat po yan ang ginagawa natin. Pangangaral, hindi po lang yung ikaw ay nakaupo dyan. Amen po ba? Kundi sa bawat makita mo, ma-share mo ang Word of God at ang ating Panginoong Jesucristo, siyang ipangaral mo. Siyang itaas mo sa iyong buhay. Amen po ba? Hanggang sa kanyang kagilas-gilas na kaliwanagan. Amen. Ipagsaksi po natin sa kanila, sa mga unbeliever, kung anong ginawa ng ating Panginoon sa atin. Amen po ba? O ikaw ay nananatili na lang nakaupo dyan at nakikinig at hindi mo ito sinishare. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Datapot ngayong bayan ng Diyos. Amen. Noong daw po unang panahon, noong panahon pa natin. Amen po ba? Wala tayo sa Kanya. At ngayon, nandoon niya, bahayan na tayo ng ating Panginoon. Amen. Na hindi nagsisipagkamit ng awa. Datapot ngayon, pagkamit na ng awa dahil po tayo noon. Walang awa tayo natatanggap. Pero ngayon po, kinahabagan na tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Dahil sa pagpili niya sa iyo, sa buhay mong yan, ay dapat po ay gamitin natin naman. Amen po ba? Sa pag-share ng Word of God. Amen. Pinili ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Pinili ka niya. Pinili ka. Napili ka. Pinili ka ng ating Panginoon. So, pinili mo yun. Gamitin mo. Amen. Amen po ba? May nagre-rema po ba sa inyo? Gusto pa po ba ninyo? Gusto pa ba ninyo? Hindi kayo. Tumayo kayo. Amen.
So sa buhay po natin, minsan, laging nag-aalala, nag-aalinlangan pagdating po sa bilang isang mananampalataya. Kung minsan sinasabi natin, okay, tinanggap ko ang ating Panginoon, nabautismuhan ako sa kanyang pangalan, napili ako ni Lord. Pero sa buhay mo ba, kapatid? Dumating ba sa mga kasama mo o may mga nakakilala sa iyo ng buhay na yan ay nagkaroon ng changes? Noong tinanggap mo ang ating Panginoon, meron bang nakapagmasid sa iyo na nag-iba ka? The way na kung magsalita ka, iba na rin. Na dati, umaga pa lang, yung bunganga mo talagang parang nasa ano ka, nasa, yes, yeah. Umaga pa lang, sa palengke, alam naman natin. Pero ngayon, hindi na. O, kung minsan, nandiyan dyan na lahat, pagbabago, sinasabi natin, pagkakilala sa Panginoon, pero ganun pa rin ang mga pag-uugali na. Pag sinabing pinili ka ng ating Panginoon, panatiliin mo ang pagpili na yon sa iyong buhay. Dahil kakaiba ka eh. Kakaiba ka. Sa nadinig mo sa gabing ito na pinili ka niya, kakaiba ka. Dapat nga, yung mga nasa paligid mo na hindi nakakaalam ng Word of God, malungkot ka eh. Dapat nga, ibahagi mo pa sa kanila ang salita ng Panginoon na upang sa ganon, madama rin nila ang pagpili ng Panginoon sa kanila. Huwag mong hayaan na isang araw, may makakausap ka, may makikilala ka, na hindi mo ma-share ang Word of God. Kundi ang isang araw na yon, pag may pagkakataon, ibuhos mo lahat ng salita ng Panginoon at hindi naman ikaw ang magsasalita eh. Dahil ang sabi ng Panginoon, siya isa sa iyo, isa sa atin. Siyang hahawak sa bibig natin, ang siyang magsasalita. Kaya sa gabing ito, kapatid, gawin natin na ang buhay natin bukas o mamaya, paglabas natin dito, ay maging kakaiba naman. Panatiliin natin na sabihin mo, hindi ako nito. Ako, Lord? Dapat po ba ako? Hindi ba, sabi ng Panginoon, pinili na nga kita eh. Tapos ano pa yung sasabihin mo? Re-reklamo. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Gawin po natin panalangin ito. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, pabulit pagsambay, iaalay. Iaalay po natin ang pabulit pagsamba sa Kanya. Mas noon ngayon, pakailanman, walhatiin ka. Minsan pa, katapatan mo, O Diyos,
tunay at dakila. Katampatan mo, O Diyos, tunay at Ilagay po natin sa dakila. ating puso ang out dito. Come on, church. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay. Walang kapantay ang pag-ibig Sa aking puso, sa aking buhay, Panginoon. sa aking buhay, Yes, O Lord. Pabuhay pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magkailanman, walang ka. Panginoon, kay buti mo. Hallelujah! Panginoon, Yes, Jesus. kay buti mo, Tunay na lang sa kabuti ng ating Panginoon. Pinili ka niya! Pinili ka niya! ikaw lamang ang tanging ko. Sasambahin. Naawitan kita, Panginoon. Hallelujah! Kay buti mo sa akin. Panginoon, may buti mo sa akin. Hallelujah! Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang aking tanging sasambahin, Panginoon. ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Ano ba nang mangyari, Panginoon? Ikaw pa rin ang aking naawitan. Awitan kita at purihin. Puri ka, Panginoon. Hallelujah! Apakabuti mo, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Hallelujah! Kay buti mo sa
Hunda